Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 13:11 hanggang 13:30. Kabanata 13:11. Pagkatapos, humagalpak ng tawa si Lucas sa kamangmangan ng taong nasa harapan niya. Kasabay nito, ito ay isang pagtawa sa sarili. Napakatagal niyang itinago ang kanyang sarili sa mundo na kahit maliit, hindi gaanong mahalaga na mga tao, ay nag-uutos sa kanya na magpasakop sa kanila. Sa isang iglap, dumilim ang mukha niya, at itinaas niya ang kamay para ituro ang daliri kay Thea. Pahintulutan akong makita kung mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang mapasailalim ako sa iyo. Sa sandaling matapos niyang bigkasan ang mga salitang iyon, humakbang pasulong ang apat na eksperto sa ilalim ng kanyang utos. Lahat sila ay mga Grandmaster sa ika-6 na ranggo. Noong pinagsama-sama nila ang mga puwersa, kasing lakas sila ng sinumang mga Grandmaster sa ika-7 ranggo doon. Apat na alon ng enerhiya ang tumama. Dai, wika ni Thea sa paos na boses. Ang pagtataas ng Malevolent Sword, ang nakakatakot na sword energy ay sumabog. Sa isang iglap, nabasag ang mga bintana at pinalipad ang mga Kaidan. Samantala, hindi man lang makalapit kay Thea ang apat na eksperto. Maging si Luca ay natulala. Ang kahangahangang kapangyarihan ay nagdulot ng takot sa kanyang puso, na lubos na nagpapahina sa kanya. 8th rank, ang aura ng Celestial Razor. Napaatras si Luca. Samantala, sa takot sa ningning ng espada, hindi nang ahas na lumapit kay Thea ang apat na eksperto. Patayin. Sa sandaling iyon, binalot ng malakas na enerhiya si Thea. Tumalon siya ng 20 metro sa ere at itinaas ang Malevolent Sword sa kanyang kamay. Sa sandaling maglaslas siya ng espada, ang mga Kaidan ay malilipol sa isang kisap mata. Gayunpaman, sa pinakamahalagang sandali, nagawa niyang pigilan ang sarili. Pagkatapos, sa isang kisap mata, siya ay nagpakita sa harap ng tulala na si Lucas sa ibaba. Habang siya ay bumababa, ang kanyang enerhiya ay nakalock kay Lucas sa lugar, na hindi nang ahas na gumalaw kahit isang kalamnan. Kung gumalaw siya ng kahit isang sentimetro, mapupunit siya. Hinawakan ng sindek na si Luca, si Thea ay humakbang pasulong sa kawalan at nawala sa mga Kaidan. Sa sandaling umalis siya, pumasok si Maxine kasama ang ilan pang mga Kaidan sa tabi niya. Nang makita ang pagkawasak at ang mga tao sa loob na sumusuka ng mga subo ng dugo, pansamantalang natigilan si Shell. Nasaan si Luca? Anong nangyari dito? Tumingin siya kay Cadence na bumagsak sa sahig at tinanong sila. Naalala ng mga Kaidan ang kanilang mga sarili at nagkatinginan sila na may gulat at nalilitong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Naglakad si Maxine papunta kay Carson. Magsalita ka, Carson. Si Carson ay may suot na nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha mula nang siya ay nasugatan. Huminga ng malalim, sinabi niya, may dumating na hindi katanggap-tanggap na panauhin at gumawa ng kalituhan ngayon lang. Gamit ang isang espada, nagawang talunin ng individual ang apat na eksperto na nagtatrabaho para kay Luca at dinukot pa siya. Ano? Dinukot si Luca. Nagdilim ang mukha ni Maxine. Alam niya ang lakas ni Luca. Siya ay isang ika-7 ranggo na Grandmaster. Kahit isang 8th rank Grandmaster ay hindi maaaring dukutin siya ng madali. Sino iyon? Natigilan na tanong ni Maxine. Ewan ko ba, nakamaskara yung tao. Hindi ko maaninag ang kanyang edad o hitsura. Ang alam ko lang, na ang tao ay dapat na hindi bababa sa isang 8th rank Grandmaster. Hindi lang iyan, malamang na siya ay isang 8th rank Grandmaster sa loob ng mahabang panahon. 8th rank. Nagdilim ang mukha ni Maxine. Mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga 8th rank Grandmaster sa Sol, at halos lahat sila ay nagpakita sa Mount Thunder Conference. Siya ba ay isang may hawak ng espada? Oo, ito ay isang itim na espada na tumatama sa takot sa ating mga puso, sabi ni Carson na. Isang itim na espada. Nawala sa isip si Maxine. Nasaksihan na niya ang matinding labanan laban sa Spirit Turtle hindi pa lang noon. Walang gumagamit ng itim na espada. Sino kaya iyon?
Tumigas ang ekspresyon niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1312. Sa isang berdeng espasyo sa tabi ng isang kalsada sa mga suburb ng kapital. Isang taong nakasuot ng nakakatakot na mukhang maskara at isang itim na kapote ang bigla ang itinabi ang isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay si Luca. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Pagtingin kay Thea na nakatayo sa harapan niya, dumilim ang kanyang nangungunot na mukha. Sino ka? Bakit mo ako dinala dito? Si Luca ay natatakot para sa kanyang buhay. Sa harap ng mabigat na Thea, wala siyang hanggarang makipaglaban dito. Hindi niya alam kung sino ang taong nasa harapan niya at kung bakit niya ito dinala rito. Naramdaman na lang niya ang paglamig ng kanyang dugo habang dumadaloy ang mga panginginig sa kanyang gulugod. Nanlilisik kay Luca, nagsimulang tumahimik ang dugo ni Thea. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Luca, dalawa lang ang pagpipilian mo, mamatay o sundin ang mga utos ko. Sinadya ni Thea na magsalita sa paos na boses para lituhin si Luca. At least ipaalam mo sa akin kung sino ka. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, isang malamig na espada ang idiniin sa kanyang leeg. Hindi ka karapat-dapat na malaman. Basang-basa na ngayon si Luca sa pawis. Ramdam niya ang papalapit na kamatayan. Napakalakas ng taong nasa harapan niya kaya nanginginig siya sa takot. Alam niyang mamamatay siya kapag susuwayin niya ang taong nakasuot ng nakakatakot na maskara. Pakikinggan kita. Nagmamadali niyang sinabi, pwede ko bang malaman kung ano ang mga order mo? Para mabuhay, wala siyang choice kundi magpakita ng paggalang. Umalis sa kabisera at bumalik sa Southern Ridge. Huwag makialam sa internal affairs ng Caden household sa capital, sabi ni Thea. Nang marinig ito, natigilan si Luca. Yun ba yun? Ang taong nauna sa kanya ay nagpakahirap na dukutin siya dito para lang sabihin sa kanya na bumalik sa Southern Ridge at huwag makialam sa mga internal affairs ng Caden household sa capital. Sa sandaling iyon, pinaghihinalaan niya ang pagkakakilanlan ng lalaking nakamaskara. Ikawalong ranggo. Hindi kaya si Bennett Caden, ang kanyang ama. Naniniwala siya na malamang. Bagamat sinabi ni Maxine na gumawa ng hakbang si Tobias laban sa kanyang ama, wala pang nakakita sa kanyang bangkay. Baka buhay pa siya. Bukod dito, tanging si Bennett lang ang magpapakita ng ganoong pag-aalala para sa mga Caden. Naiintindihan. Hindi siya nagdalawang isip. Ang lahat ng mapayapa at walang nangyaring mga taon sa Southern Ridge ay napurol ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya hinanggad na maging pinuno ng pamilya ng mga Caden. Dumating lang siya dahil inimbitahan siya ni Carson. Tsaka, muling nagsalita si Thea. Oo, sa paniniwalang ang taong nasa harap niya ay maaaring si Bennett, magalang na nagsalita si Luca. Kabanata, iniutos ni Thea, kapag bumalik ka sa Southern Ridge, imbestigahan kung may mga bawal sa sol at subukang kunin sila sa iyong panig. Nang marinig ito, natigilan si Luca bago nagtanong, ano ang silbi ng pagwawagi sa mga mandarambong. Wala kang pakialam. Tumalikod na si Thea para umalis. Kahit nakaalis na siya, umalangaw-ngaw pa rin ang boses niya sa buong lugar. Umalis sa kabisera at bumalik kaagad sa Southern Ridge. Gawin ang sinabi ko sa lalong madaling panahon. Malapit na kitang kontekan. Kung matuklasan ko na mayroon kang mga plano na sumalungat sa akin, ang mga Caden ng Southern Ridge ay malilipol. Nang marinig ang malamig na boses ni Thea, naramdaman ni Luca ang panginginig sa kanyang gulugod. Ang mga Caden ng Southern Ridge ay lilipulin. Hindi ito maaaring ama. Walang paraan na sasabihin niya, walang pusong bagay, bulong ni Luca. Nang makaalis si Thea ay dahan-dahan siyang tumayo. Bumalik sa Southern Ridge. Wala siyang ibang pagpipilian. Siya ngayon ay pinuntirya ng isang makapangyarihang figure. Kung hindi niya ginawa ang sinabi at bumalik sa Southern Ridge, tiyak na malipol ang mga Caden doon. Matapos huminga ng malalim, kinaladkad niya ang kanyang matanda na katawan at bumalik sa mga Caden. Sa pagbabalik, napagtanto niya na si Maxine ay nagpatawag ng maraming mahahalagang tao sa pamilya at tinatalakay ang nangyari kanina. Ama, Lolo, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1313, Luca. Nang makitang bumalik si Luca, marami ang may ngiti sa kanilang mga mukha. Tumingin si Luca kay Maxine bago sinulyapan ang mga Caden na nandoon. Ang isa sa apat na eksperto ay humakbang at nagtanong, Sir, sino ang nag-alis sa iyo?
Bahagyang iwinagayway ni Luka ang kanyang kamay at pinutol siya. Nanatili siyang tahimik habang nakatingin kay Maxine. Pagkatapos, lumapit ito sa kanya at huminto sa harap niya. Nang maramdamang may hindi tama kay Luka, walang kamalay-malay na tumayo si Maxine at napaatras. Ano ang sinusubukan mong gawin? Haha, biglang humagalpak ng tawa si Luka. Naguguluhan ito kay Maxine. Maxine Kayden, ikaw na ang magiging pinuno ng pamilya ng mga Kayden mula ngayon, sabi ni Luka. Natigilan ang lahat sa narinig. Ano ang ibig mong sabihin, Grand Patriarch Luka? Hindi ka makakagawa ng kompromiso sa kanya. Paano magiging ulo ng pamilya ang isang batang babae na tulad niya? Kung makikipagkompromiso ka, ang mga Kayden ay mapapahamak. Marami ang sumigaw. Lumingon si Luka at tumingin sa kanila, sinabing, mga Kayden ng Southern Ridge, bumalik ka agad sa Southern Ridge kasama ko. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Nagkatinginan ang lahat, may gulat at gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Bakit parang ibang tao bigla si Luka pagkatapos madala? Ang mga Kayden ng Southern Ridge ay bigo at walang pagnanais na umalis. Gayunpaman, dahil isa siya sa pinakamataas na miyembro ng pamilya, walang nangahas na suwayan ang kanyang mga utos. Kaya, unti-unting umalis ang mga Kayden ng Southern Ridge. Hindi nagtagal, ang mga Kayden ng kabisera na lang ang natira. Habang pinagmamasdan niya ang mga umaatres na figure ng Cadence of the Southern Ridge, naguguluhan siya sa buong sitwasyon. Matalino man siya, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. May pumasok sa sambahayan ng mga Kayden at dinukot si Luka. Pagkatapos, sa pagbabalik ng hindi nasaktan, sumuko siya sa pagsisikap na makipagkompetensya para sa posisyon ng ulo ng pamilya kay Maxine. Hindi lang iyon, nagmamadali pa siyang bumalik sa Southern Ridge. Ito ay kakaiba. Sino ang tumulong sa akin? Naguguluhan si Maxine. Alam niyang may palihim na tumulong sa kanya, pero sino iyon? Mula sa mga salita ng mga Kayden, alam niya na si Luka ay kinuha ng isang napakalakas na figure na malamang ay isang 8th rank Grandmaster. Gayunpaman, hindi niya kilala ang anumang mga Grandmaster sa ikawalong ranggo. Isinasantabi ang mga iniisip, bahagya siyang kumaway. Gabi na, magpahinga na tayo. Maaari pa tayong mag-usap bukas ng umaga. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis. Samantala, ang mga Kayden naman ay nalungkot sa kanilang mga mukha. Ngayong nakaalis na si Luka, walang nakalaban kay Maxine para sa posisyon ng padre de pamilya. Bumalik si Maxine sa kanyang silid sa kanyang bakuran at umupo sa harap ng kanyang mesa. Tinapik niya ang mesa gamit ang kanyang mga daliri, nag-isip siya. Bumungad sa kanyang isipan ang mga larawan ng mga pangyayaring naganap at ang makapangyarihang mga tao na kanyang nakasalamuha ang hari at Yaroslav Gabriel. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang magpapadala ng pangwalo na ranggo na Grandmaster upang tulungan siyang makuha ang posisyon ng ulo ng pamilya ng mga Kayden. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang mga sinabi ni Thea. Tapos mawala, bumungad sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan ni Thea. Isang itim na espada. Naalala ni Maxine ang sinabi sa kanya ng mga Kayden. Pwede ba, Thea? Ang pag-iisip lamang ng ideyang ito ay nagbigay sa kanya ng takot, at agad niya itong pinabayaan. No way, there's no way Thea's the masked person. Si Luka, ang Grand Patriarch ng mga Kayden, ay hindi man lang makalaban sa taong iyon. 2 buwan pa lang nagsimulang mag-practice ng martial arts si Thea. Paano siya magiging 8th rank Grandmaster? Natawa si Maxine sa sariling naiisip. Nakita niyang katawa-tawa na seryoso niyang pinag-isipan ang ideya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13-14. Pagkaalis ni Thea ay tinanggal niya ang maskara niya at itinago iyon. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa hotel. Pagbalik niya sa hotel, tinanggal niya ang kanyang kapote at panloob. Nakasuot lang siya ng manipis na damit, sumandal siya sa sofa. Alam niya kung ang kanyang mga aksyon ay angkop. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Pinagmalupitan niya si James noong nakaraan, ibinasura ang lahat ng pangangalaga at pagmamalasakit nito sa kanya. Natuto lang siyang pahalagahan ang lahat pagkatapos niyang mawala ang mga ito. Nais ni Thea na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama si James. Gayunpaman, ang bansa lamang ang nasa isip niya.
Hanggat nananatili sa kaguluhan si Sol, hinding-hindi niya ay lalaan ang sarili sa kanya at mamuhay ng liblib at komportableng buhay kasama niya. Para kay James, wala siyang choice kundi gawin ito. Sa Kensington, si James ay nasa closed-door meditation upang pinuhin ang core ng Spirit Turtle. Habang nabuhay ang Spirit Turtle sa loob ng maraming libong taon, ang core nito ay naglalaman ng makapangyarihan at puro enerhiya. Kahit na ito ay pira-piraso sa 8 piraso, taglay pa rin ito ang nakakatakot na kapangyarihan. Hindi lamang ito makakaapekto sa isip ng isang tao, ngunit gagawin din nito ang tunay na enerhiya ng isang tao na mas magulong at marahas. Sa kabutihang palad, si James ay nagal-inang ng Ataraxia, na ibinigay sa kanya ni Thea. Pagkatapos sumipsip ng enerhiya ng core, ginamit niya ang Ataraxia upang pilitin na sugpuin ang marahas na enerhiya at ang mga pagnanasang nabuo. Sa huli, nagawa niyang ganap na pinuhin ang enerhiyang ito at gawing Troyang energy. Habang itinutuon niya ang kanyang isip upang linangin, ang kanyang martial art prowess ay lumakas sa araw. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Si James ay nasa closed-door meditation sa buong buwan. Halos kalahati na siya sa pagpipino ng core. Sa sandaling iyon, tumawid na siya sa tuktok ng ika-7 ranggo at isang hakbang na lamang ang layo mula sa pag-abot sa ika-8 ranggo. Habang siya ay nasa tuktok ng Snow Mountain sa Mount Thundersect, tinalakay niya ang martial art kasama si Simon Cabral. Samantala, ibinunyag ni Simon sa kanya ang maraming bagay na hindi niya nalalaman. Alam na ngayon ni James na may natitira pang 3 hakbang upang tumawid sa ika-8 ranggo matapos maabot ang tuktok ng ika-7 ranggo. Katulad ito noong tumawid siya sa ika-7 ranggo mula sa ika-6, mas mahirap lang. Ang 3 hakbang sa pagkakasunod-sunod ay, paglilinang ng 5 organo, ang pagtitipon, at ang 5 espiritu. Ang 5 organo ay ang puso, atay, pali, baga, at bato. Ang unang hakbang ay medyo mas madali. Kapag ang 5 organo ay pinalusog ng makapangyarihang true energy, sila ay natural na mabubuhay. Kapag ang isang tao ay nakarating sa ganoong kaharian, ang isa ay maaaring mabuhay ng napakahabang panahon sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng true energy sa kondisyon na ang nasabing true energy ay hindi nakakalat. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, aabutin lamang ng humigit kumulang 10 araw upang makumplito ang unang hakbang sa kondisyon na ang isa ay may sapat na true energy. Ang ikalawang hakbang ay ang pagtitipon ng enerhiya ng 5 organo. Ang enerhiyang ito ay hindi tunay na enerhiya, ngunit sa halip ay ang sigla, na walang hugis na enerhiya. Ang ikatlong hakbang ay ang 5 espiritu. Kapag ang isa ay nakarating sa ganoong kaharian, ang isa ay tatawid sa ika-8 ranggo, ang Celestial Razor. Samantala, ang lahat ay direkta o hindi direktang nauugnay sa true energy. Kung mas malakas ang true energy ng isang tao, mas mabilis na maaabot ng isa ang ikatlong hakbang. Napatingin si James sa natitirang core sa kamay niya. Kalahati na lang ang natitira. Ang natitirang enerhiya ay sapat na upang matulungan akong tumawid sa ika-8 ranggo, bulong niya. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paglilinang. Dahil nababalot ng makapangyarihang true energy, ang core ay patuloy na napino. Ang makapangyarihang enerhiya ay nilikha, na hinihigop sa 5 organo, nagpapalusog sa kanila. Sa kaibuturan ng Spirit Turtle, natapos ni James ang unang hakbang ng madali. Pagkatapos, natapos niya ang pangalawang hakbang. Sa oras na ang enerhiya ng core ay ganap na napino, natipon na niya ang enerhiya ng 5 organo. Sa ika-63 araw ng kanyang closed-door meditation, ang kanyang katawan ay biglang naglabas ng 5 malakas na enerhiya na bumulwak patungo sa kanyang ulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:15. Samantala, ang 3 kayamanan na nilinang habang tumatawid sa ika-7 ranggo ay nagtipon na rin. Ang 3 kayamanan at ang 5 espiritu ng katawan ng tao ay ganap na kinokontrol. Sa sandaling iyon, ang enerhiya sa katawan ni James ay umabot sa zenith. Dahan-dahan siyang tumayo, nakasuot ng composed at walang emosyong ekspresyon sa kanyang mukha, malumanay siyang bamulong, sa wakas, naabot ko na ang ika-8 ranggo. Pagkatapos na nasa closed-door meditation sa loob ng maraming buwan na sumisipsip ng enerhiya ng Spirit Turtle's core, ang kanyang true energy ay naboost ng husto. Ngayon, siya ay isang 8th rank Grandmaster.
Pinigilan niya ang kanyang lakas at lumabas ng silid. Gabi oras na noon. Maraming tao ang nagtipon sa foyer ng gusali Cynthia, Quincy, Tiara, at Scarlett. Ang apat sa kanila ay may ilang uri ng karanasan sa paglilinang. Nitong mga nakaraang buwan, nagsasanay at nag-uusap sila ng martial art kung hindi sila abala sa pagtatrabaho sa kumpanya. Ang lakas ng aura. Natigilan si Quincy. Ito ay hindi kapanipaniwala. Tumawid ba si James sa ikawalong ranggo? Napatingin si Cynthia sa direksyon ng hagdan. Gayunpaman, ang malakas na enerhiya sa lalong madaling panahon ay hamupa. Maya-maya, bumaba ng hagdan si James. Ang kanyang hitsura ay mas bata ngayon, at ang kanyang balat ay mas maputi at mas pinong. Nawala sa kanya ang lahat ng pagkalalaki at katatagan ng loob ng isang sundalo. Sobrang gwapo niya. Napatulala ang lahat. Naakit sila sa karisma ni James. Bakit feeling ko mas bata si James ngayon? He's an almost 30-year-old guy, but he looks like he's just 20, bulong ni Quincy habang nakatingin sa papalapit na si James. Ma'am, tumanggaw si Cynthia at sinabing, mas bata talaga siya ngayon. Nang makita ang mga babaeng nakatayo na nakanganga ang kanilang mga bibig, nakangiting tanong ni James, bakit lahat kayo nakatitig sa akin? James, tumawid ka na ba sa ikawalong ranggo? Naalala ni Quincy ang sarili at nagtanong. Sumilay ang bahagyang ngiti sa mukha ni James habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos mag-shower, nakasuot si Quincy ng puti, semi-transparent na pajama na malabo na nagsiwalat sa kanyang walang kamali-mali na figure. Basa pa ang buhok niya, at namumula ang pisngi. Nang makita siya, nagkaroon si James ng pagnanais na angkinan siya. Pagkatapos, umiling siya para pigilan ang mga iniisip. Lumakad papunta sa kanya, umupo siya at tumanggo. Oo, tumawid ako sa ikawalong ranggo. Bumilis ang tibok ng puso ni Quincy habang nakatitig sa kanya si James. Hindi pa niya ito tinitigan ng mga matang iyon. Sa kaibuturan niya, lihim siyang nasiyahan. Lumapit siya kay James at umupo sa tabi nito, sinisigurado na may balat siya. Naaamoy ni James ang halimuyak na nagmumula sa kanya. Hindi niya matiyak kung amoy pabango ba iyon o shampoo lang. Binabati kita. Pagkaupo ni Quincy, ngumiti siya kay James at sinabing, narinig ko mula kay Kala na siya ay isang walang kapantay na henyo na tumawid sa ikapitong ranggo bago ang edad na 40. Gayunpaman, siya ay halos 100 taon na ang nakalilipas nang siya ay naging isang 8th rank grandmaster. Samantala, nagawa mong maging isa bago mag-30. Kung isa sa alang-alang kung gaano kakabata nang tumawid ka sa ikawalong ranggo at ang iyong malakas na sigla, hindi ka magkakaroon ng problema sa buhay ng 200 taon. Ganun ba? Napakamot sa ilong si James. Bahagya siyang nagulat kay Quincy na nakaupo sa tabi niya. Oo, tuwang-tuwang sabi ni Tiara, sinabi ni Callan na mas maagang umabot sa ikawalong ranggo, mas mahaba ang mabubuhay. Iyon ay dahil ang kanyang sigla ay napanatili ng halos ganap. Napatingin si James sa mga babae sa kwarto, at may malisyosong pag-iisip sa hindi malamang dahilan. Dahil sa takot, tahimik niyang ginawang catalyze ang ataraxia para sugpuin ang mga pagnanasang iyon. Pagbabago ng paksa, tinanong niya, nga pala, may nangyari ba habang nasa closed-door meditation ako nitong nakaraang 2 buwan? Umiling si Quincy at sinabing, wala akong masyadong alam tungkol sa sinaunang martial world. Sa Kensington, ang Centennial ay umuunlad pa rin ng mabilis. Sa loob lamang ng 2 buwan, pumasok ito sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa maraming kumpanyang multinasyonal. Bagamat lumalawak pa ang Masaya, medyo malayo kami sa Centennial. Ma'am, tumanggo si James. Hindi na niya kayang bigyang pansin ang Centennial. Kung tutuusin, mas nag-aalala siya sa dynamics sa capital. Wala siyang alam sa sitwasyon doon. Sa nakalipas na 2 buwan, siya ay nasa closed-door meditation. Hindi niya tinanong si Thea tungkol sa kahit ano, ni hindi siya kinontak ni Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:16. Halos 3 buwan na ang lumipas mula noong Mount Thunder Conference. Ang mga nakakuha ng ubod ng Spirit Turtle ay dapat na natapos na itong pinuhin at malapit nang lumabas mula sa pagtatago upang sirain si Sol. Samantala, halos 6 na buwan na lang ang natitira bago ang halalan sa Oktubre. Kailangang lutisin ni James ang lahat bago iyon. Napatingin ang mga babae kay James nang may pag-asa.
Si James naman ay nagkatulize ng ataraxia at pinigilan ang kanyang pagnanasa. Sa pagtingin sa kanila, sinabi niya, nag-aalala ako na ang kabisera ay bumaba sa kaguluhan. Dapat akong umalis sa Kensington at magtungo kaagad sa kabisera. Malapit na, nabigla si Quincy. Bagamat narito si James sa nakalipas na 2 buwan, siya ay nasa closed-door meditation sa buong oras at madalas na umiiwas sa pagkain. Kakaunti lang ang mga pagkakataon para makasama sila, kaya gusto ni Quincy na gamitin ang pagkakataong ito para makasama man lang siya sa pagkain. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na aalis siya ng ganoon kabilis. Ma'am, tumayo si James at sinabing, "It's been more than 2 months, at hindi ko alam ang sitwasyon sa kapital. Kailangan kong pumunta doon sa lalong madaling panahon." Sige, kung ganoon. Hindi nagprotesta si Quincy. Tumayo siya at inayos ang baluktot na kwelyo ni James. Nakatingin sa kanya na may nagmamalasakit na ekspresyon, sinabi niya, "Bagaman hindi pa ako nakapunta sa kabisera at wala akong alam tungkol sa sitwasyon doon, hinala ko na ang sitwasyon ay magiging mas masakit kaysa sa inaasahan. Mag-ingat na maging maingat sa lahat ng oras." Habang inaayos niya ang damit ni James at tinitigan siya ng may pagmamahal at pag-aalaga, nagkaroon ng gana si James na yakapin siya. Ang kanyang mga braso ay malapit sa baywang ni Quincy. Gayunpaman, pinigilan niya ang pagnanais sa pinakakritikal na sandali. "Gagawin ko." Binawi ni James ang kanyang mga braso. Pagkatapos niyang magpaalam, binuksan niya ang pinto at umalis. Nang umalis siya sa bahay ni Cynthia, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang Blythe King. "Hello, James. Wala akong balita sa iyo for the past 2 months, pero balita ko hindi ka pa nakakabalik sa kapital. Anong pinagkakaabalahan mo?" sabi ng Blythe King. Sumagot si James, "Naka-closed-door meditation ako sa nakalipas na 2 buwan at hindi ako nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ngayon, kailangan kong magmadali papunta sa kapital. Mangyaring ayusin ang isang pribadong eroplano para sa akin." Sinabi ng Blythe King, "Oo naman, walang problema." Pagkatapos ibaba ang telepono, nagtungo si James sa rehiyon ng militar. Sabay tawag niya kay Thea. Sa isang patio sa kabisera. Ito ay isang patio na binili ni Thea pagkarating sa kabisera. Siya ay naninirahan doon sa nakalipas na 2 buwan. Habang nagpapahinga siya sa sofa, tumunog ang phone niya. Nang mapansin na asawa niya ang tumawag, sinagot niya ang tawag at binati sa malambing na boses, "Darling." Tanong ni James, "Thea, bakit hindi mo man lang ako makontak for the past 2 months? Kumusta ang sitwasyon sa kabisera ngayon?" Sagot ni Thea, "It's complicated. Darling, napino mo na ba ang ubod ng spirit turtle? At saka, iniwan mo na ba ang iyong closed-door meditation?" "Oo, meron ako. Pupunta ako ngayon sa rehiyon ng militar para sumakay ng pribadong eroplano patungo sa kabisera." Napatingin si Thea sa oras. 11:00 na ng gabi, kakailanganin ni James ng 2 oras para makarating sa kabisera. "Kensington, sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito pagdating mo." "Nakuha ko." Binaba ni James ang telepono. Samantala, casual na itinabi ni Thea ang kanyang telepono. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa pinto. "Come in," sabi ni Thea habang nanlamig ang mukha. Pagkatapos, binuksan ng isang lalaki ang pinto at pumasok. Nakasuot ng itim na kapote at nakakatakot na mukha, lumuhad siya sa sahig. Guro, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:17. Malamig na tanong ni Thea, "Kumusta ang sitwasyon?" "Guro, bukod sa Ancient Four, the Blithies, the Lows, the Sylvan Sect, the Heaven and Earth Sect, the Mount Thunder Sect, the Five Swirling Blades Sect, at ang iba pang makapangyarihang pamilya at sekta, niligawan na namin ang iba, sa tabi namin. Sa teknikal na paraan, kaming Celestial Sect ay may kalahati ng sinaunang martial world sa aming panig." "Ma'am," bahagyang tumanggaw si Thea. Hindi siya tumamlay sa nakalipas na 2 buwan. Tinakat niya si Luca na bumalik sa Southern Ridge, pinasuko ang maraming makapangyarihang outlaw at pariah, at lihim na itinatag ang Celestial Sect. Sa nakalipas na 2 buwan, ang Celestial Sect ay lalong lumakas. Sinimulan nitong supilan at sakupin ang maraming makapangyarihang pamilya at sekta. Ang lalaking nasa harap niya ay ang Deputy Sect Leader ng Celestial Sect.
Lumuhad siya sa harap niya. Nagtanong siya, "Guro, pakibigay sa akin ang iyong susunod na tagubilin." Sabi ni Thea, "Bukod kay Luke John Owen, wala na bang ibang 8th rank Grandmaster na nagpakita ng kanilang sarili mula noong labanan ang Spirit Turtle sa Mount Thunder Conference?" "Oo, bukod kay Luke John Owen ng Gusek, lahat ng pang 8th rank Grandmaster ay nawala ng walang bakas. Kahit na halos 3 buwan na ang nakalipas, wala pa ring bakas ng mga ito. Nakikita ko, malaya kang umalis, maging naka-standby at maghintay ng karagdagang mga tagubilin. Subukan mong huwag pumunta at hanapin ako pansamantala." "Naiintindihan." Tumayo ang lalaki at tumalikod para umalis. Samantala, napasando si Thea sa sofa at nagmuni-muni. Kalahati ng sinaunang martial world ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol, at iilan na lamang ang natitirang malalakas na puwersa ang nakatakas sa kanya. Ngayon, buong kontrol na rin ni Maxine ang Cadence. Sa pinagsamang puwersa ng mga Caden at ng Celestial Sect, mas maaabot ni James ang mas mataas na taas. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay hindi kahit kalahati ng Gusek. Kung haharapin niya ang Gusek ng direkta, siya ay matatalo. Upang matulungan si James na labanan ang Gusek at Lukjan, wala siyang pagpipilian kundi pag-isahin ang sinaunang martial world. Matapos ang mahabang pag-iisip, tumayo siya at pumasok sa banyo. Hinubad niya ang kanyang damit at hubad na isinubsob ang sarili sa bathtub. Minsang naligo siya at nag-spray pa ng pabango sa sarili, matyaga niyang hinintay ang pagdating ni James. Pagdating sa kapital, tinawagan ni James si Thea, na sinabi sa dating ang kanyang address. Tumawag si James ng taxi at tinungo ang courtyard na kinaroroonan ni Thea. Sinunggaban ni Thea si James at mapusok na hinalikan pagdating niya sa lugar, na muling nagpasigla sa pagnanasang pinigilan niya. Halos instinctive, niyakap siya nito, idiniin sa dingding, at gumanti ng halik. Nadulas ang mga damit ni Thea sa sahig habang nag-aapoy ang pagtatalik ng dalawa. Makalipas ang ilang oras, nahiga si Thea sa yakap ni James. "Darling, tumawid ka na ba sa ika-8 ranggo?" Alam ni Thea ang lakas ni James. Bago pa man ang closed-door meditation, isa na siyang 7th rank Grandmaster. Ngayon, napinaw na niya ang kaibuturan ng Spirit Turtle. Wala siyang ideya kung tumawid siya sa ika-8 ranggo. "Oo," niyakap si Thea. Mahinang nagsalita si James, "Yes, I have." "By the way, ano ang sitwasyon sa capital nitong nakaraang 2 buwan? At kumusta ang sinaunang martial world?" Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Thea, at sinabi niya, ang sinaunang martial world ay dumaranas ng matinding pagbabago. Hindi napigilan ni James na magtanong, "Ano ang ibig mong sabihin? May nangyari bang masama?" "Ma'am," tumango si Thea at sinabing, mga 2 buwan na ang nakalipas, biglang lumitaw ang isang malakas na puwersa sa pangalan ng Celestial Sect sa sinaunang martial world. Napasuko nito ang maraming sekta at pamilya sa maikling panahon, na ikinagulat ng lahat. Ang lahat ay nasa tenterhook na ngayon, iniisip kung ano ang susunod na gagawin ng Celestial Sect. Ang Celestial Sect, kumunat ang noo ni James at nagtanong, "Ano sila?" Umiling si Thea, "Hindi ko rin alam. Nabalitaan ko lang na ang Celestial Sect ay binubuo ng maraming kilalang Grandmaster. Gayunpaman, dahil lahat sila ay masama at kontrabida, sila ay tinugis ng virtuous faction. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may nakapagpangkat sa kanila at bumuo ng Celestial Sect." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:18. Ipinaliwanag ni Thea ang Celestial Sect, ngunit nang harapin ang tanong ni James tungkol sa bagong tatag na sekta, nagkunwari siyang kamangmangan. Malungkot ang ekspresyon ni James. Walang magandang lalabas sa Celestial Sect, na lumitaw ng wala saan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, "May iba pa bang balita sa sinaunang martial world bukod sa bagong tatag na Celestial Sect?" "Iyon lang," nagpatuloy si Thea. "Bukod kay Luke John Owen, lahat ng iba pang 8th rank Grandmasters na lumabas sa Mount Thunder Conference ay matagal nang hindi nagpakita ng kanilang sarili. Sa pamamagitan ng paraan, ang kasalukuyang sitwasyon sa kabisera ay malungkot." "Oh," natigilan si James bago nagtanong, "Ano ang sitwasyon sa kapital?" Ayon sa impormasyon ni Maxine, dumating si Lukjan sa kabisera 1 buwan na ang nakakaraan at nagsimulang makialam sa mga gawain sa labas ng mundo.
Nagtatag siya ng isa pang pamilyang Owen, na naging kasangkot sa maraming negosyo. Medyo nasira ang interes ng Ancient Four. At, huminto siya bago nagpatuloy, si Maxine na ngayon ang pinuno ng pamilya ng mga Kaydan. Dapat kong sabihin na siya ay gumagawa ng mahusay na trabaho sa linya ng Cadence. Si Maxine na ngayon ang pinuno ng pamilya ng mga Kaydan. Nang marinig ito, natigilan si James. Hindi niya inaasahan na si Maxine ang magiging padre de pamilya ni Kaydan. Ma'am, nagsalita si Thea sa malambing na boses, bagaman hindi siya makapangyarihan, magaling siyang pamahalaan ang pamilya. Siya nga pala, may balita ba tungkol kina Bennett at Tobias Kaydan? Hindi pa. Nagsimulang talakayin ni James ang mga pangyayari sa kapital sa nakalipas na 2 buwan kasama si Thea. Bukod kay Luke dyan na nagdudulot ng gulo, ang lahat ay tila stable na sa sandaling ito. Dahan-daang nakatulog ang dalawa, at mahimbing na nakatulog si James. Pagkagising niya ay wala na si Thea. Bumangon siya, nagbihis, at tumingin sa oras. It was 10 AM. Inilabas ang kanyang telepono, tinawagan niya si Henry. Hindi nagtagal, natuloy ang tawag, at dumating ang nag-aalalang boses ni Henry, sa wakas ay tinawag mo na ako, James. Parang hindi ko na kayang tiisin pa. Nasa capital ka ba ngayon? Tanong ni James. Oo, sagot ni Henry. Mabuti, pupunta ako doon. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinaba ni James ang telepono. Gising ka na, darling. Bumukas ang pinto at pumasok si Thea na may dalang bowl ng noodles. Nagugutom ka siguro. Gusto mo ba ng pansit? Si James ay nasa closed-door meditation sa lahat ng ito. Habang ginagamit niya ang true energy para mapanatili ang kanyang mga function ng katawan, kaya niyang laktawan ang kanyang mga pagkain ng madalas. Nang maamoy niya ang pagkain, kumalam ang tiyan niya. Inabot ni Thea ang bowl ng noodles sa kanya, at umupo si James at nilamon ang pagkain. Ang sarap nitong lasa. Ang galing mong magluto, Thea. Iyon ang unang beses na kinain ni James ang luto ni Thea, at ito ay mas masarap kaysa sa inaasahan niya. Marami akong natutunan sa nakalipas na 2 buwan. Umupo si Thea sa tabi niya at sinabing, Darling, kapag naayos na natin ang lahat sa kapital, humanap tayo ng liblib na lugar para manirahan sa natitirang bahagi ng ating buhay, hindi ba? Oo naman. Tumanggo si James bilang pagsang-ayon. Nga pala, pupunta ako sa military region mamaya. All this while, si Henry ang namamahala. Maraming pasanin ang dinanas niya. Maraming bagay ang dapat kong harapin pagdating ko. Ma'am, tumanggo si Thea. Akin ang looban na ito. Ito ay maaaring maging base ng mga operasyon natin sa kapital. Kung hindi mo gusto dito, maaari tayong lumipat sa Emperor's Mansion anumang oras. Huwag kang mag-alala, gusto ko ang lugar na ito. Napangiti si James. Maya-maya pa ay natapos na siyang kumain. Pagkatapos kumain, binalot siya ni Thea ng jacket at sinabing, mag-ingat ka ha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:19. Nakuha ko. Hawak ang Blade of Justice sa kanyang kamay, nagmamadali siyang umalis. Agad siyang nagtungo sa rehiyon ng militar. Emperor. Pagpasok niya sa rehiyon ng militar, maraming sundalo ang bumati sa kanya nang magalang nang makita siya. Tumanggo si James at dumiretso sa opisina. Smack! Bago pa man siya makapasok sa opisina ni Henry ay may narinig siyang komosayon mula sa loob. Binabalaan kita, Black Shadow. Palayain mo na siya, kung hindi, haharapin mo ang kahihinatnan. Naririnig ni James ang mga saway na nagmumula sa loob. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakauniporme ng militar na nakaturo kay Henry. Ito ang kabisera, hindi ang Southern Plains. Hindi ka tumatawag ng mga shot sa paligid dito. Si Henry, na hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita bilang ganti, ay tumayo at magalang na binati si James nang mapansin ang kanyang pagdating. Emperor, wala akong pakialam kung nandito si James. Pakawalan mo na siya, malamig na sabi ng matanda. Ganun ba? Walang pakialam na sabi ni James. Lumingon ang matandang lalaki. Nang makita niya si James, sumigaw siya, dumating ka sa tamang oras. Bitawan mo kaagad si Halvor Tocsin. Si Halvor Tocsin ay ang patriarch ng mga Tocsin. Kanina pa, nadatnan ni James ang pamilya Tocsin dahil sa usapin ni Delilah Kimberly at dinukot si Halvor.
Kahit na gusto niyang gumawa ng isang hakbang laban sa kanya, ang sunod-sunod na mga kaganapan ay humadlang sa kanya mula sa paggawa nito. Dahil dito, maaari lamang niyang aipakulong si Halvor sa isang piitan. Napatingin si James sa matandang lalaki sa harapan niya. Nakasuot siya ng uniforme ng militar at 5 star na badge sa kanyang balikat. Nakilala siya ni James. Ang matandang lalaki ay dating emperador at commander-in-chief ng Red Flame Army na humawak sa posisyon bago si Theodore Johnston. Matagal na siyang nagretiro pagkaraang tumanda. Gayunpaman, kahit wala na siya sa posisyon, kilalang tao pa rin siya sa militar. "Yes Sir Parker, anong ginagawa mo dito?" Nakatingin sa kanya, malamig na sinabi ni James, "Kung hindi ako nagkakamali, dapat almost 90 years old ka na. Ano ang ginagawa mo dito kapag dapat mong i-enjoy ang iyong pagre-retiro?" Nakatayo sa gilid si Henry. Bagamat gusto niyang tumawa, kailangan niya itong pigilan. Si Esir ay dating commander, kaya't si Henry ay hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita kapag nahaharap sa pagsaway. Sa lahat ng ito, pinipilit siya ni Esir. Walang choice si Henry kundi iwasan siya kahit anong mangyari. Ngayong nakabalik na si James, nakahinga siya ng maluwag. "James, bitawan mo agad si Halvor. May mga taong hindi mo kayang guluhin," malamig na banta ni Esir. "Hindi ka tumatawag ng mga shot sa paligid dito," sabi ni James na walang pakialam. "Maraming krimen ang ginawa ni Halvor Tucson. Hindi ko siya pakakawalan bago matapos ang investigasyon. Mr. Parker, mangyaring bumalik ka agad. Kapag natapos ko na ang pagsisiyasat sa bagay na ito, bibisitahin kita ng personal at ipapaalam sa iyo ang resulta." "James," nagngagat ang ngipin ni Esir. "Mga lalaki, pauwiin ninyo ang commander," sigaw ni James. Kaagad, 2 sundalo ang pumasok. Gayunpaman, nang makita nila si Esir, natigilan sila at nagkatinginan, hindi sigurado kung ano ang gagawin. "Anong nakatayo ka dyan? Bilisan mo at samahan si Mr. Parker pabalik. Kung may mangyari man sa kanya habang nasa military region, kayo ang mananagot dito," saway ni James sa kanila. "Naiintindihan. Pakisundo kami, Mr. Parker." Pinandilatan ni Esir si James at malamig na sinabi, "Pagsisisihan mo ito, James. Wait lang." Tapos, tumalikod na siya para umalis. Paf! Sa sandaling umalis siya, biglang tumawa si Henry. "Sa wakas nakabalik ka na, James. Kanina pa ako pinipilit ni Esir. Hindi na ako nakatiis. Ikaw lang ang may lakas ng loob at may awtoridad na tanggihan siya. Damn, that feels good." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1320. Umupo si James sa sofa sa opisina ni Henry. Agad naman siyang inabutan ni Henry ng sigarilyo at umupo sa tapat niya. "Mabuti ang ginawa mo." Sinindihan ni James ang sigarilyo at nagtanong, "Bukod kay Sir Parker, may iba pa bang nag-i-pressure sa iyo?" "Napakarami sa kanila na hindi ko kayang pangalanan silang lahat." Nagsindi rin ng sigarilyo si Henry at sinabing, "Halos lahat ng makapangyarihang tao sa kapital ay bumisita sa akin sa pagsisikap na akitin at pilitin akong palayain si Halvor. Gayunpaman, sinubukan kong iwasan ang mga ito sa lahat ng paraan." "Ma'am," tumanggaw si James at sinabing, "Ang mga Tucson ay nagtatag ng kanilang sarili sa kabisera sa loob ng maraming siglo at isa sila sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Sol. Dahil sila ay kaakibat ng maraming makapangyarihang mga numero, hindi may iwasang magkaroon ng chain reaction sa sandaling gumawa tayo ng hakbang laban sa Halvor. Isulat ang mga pangalan ng mga taong dumating mamaya para magkaroon ako ng magaspang na ideya." "Naiintindihan." Tumanggaw si Henry. "Bibisitahin ko ang hari ngayon." Hindi nagtagal si James sa rehiyon ng militar. Umalis siya pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Henry at dumiretso sa Peace Mansion. Ang hari ay ang pinuno ng Sol. Gayunpaman, nasa likod niya si Mr. Lee. Samantala, ang nagmamanipula kay Mr. Lee sa likod ng mga eksena ay si Sky, na sumusunod sa mga tagubilin ng hari 100 taon na ang nakararaan. Kahit na para sa kasalukuyang hari, ang dynamics ay komplikado at masalimuot. Noon sa Mount Thunder Conference, pinakilos niya ang hukbo at nagplanong gumamit ng high-tech na armas upang puksain ang lahat ng sinaunang martial artist. Kabilang dito sina Mr. Lee, Sky, at Lance, ang hari ng 100 taon na ang nakalilipas.
Nangangailangan ito ng malaking tapang, ngunit pinigilan ito ni James. Hindi niya hinanggad na ang bawat sinaunang martial artist ay mapuksa dahil lamang sa mga aksyon ng ilang piling tao. Gayunpaman, alam niyang magkakaroon ng gulo hanggat nabubuhay ang mga sinaunang martial artist na ito. Samantala, inilipat ng hari ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Emperador. Nang dumating si James, magalang siyang binati ng mga guard ng Pisma 9. Tinanong ni James, narito ba ang hari? Ang hari ay kasalukuyang nagpupulong. Hihintayin ko siya, kung ganoon. Pumasok si James sa Peace Mansion at naghintay sa isang kwarto. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, dumating ang hari. Sa tabi niya ay si Gloom, ang kanyang personal bodyguard. Sa sandaling pumasok ang hari sa silid, tinanggal niya ang kanyang jacket at casual na ibinigay kay Gloom. Nabalitaan ko sa mga guard na dumating ka. Umupo ang hari sa tapat ni James at tumingin sa kanya na may mataimtim na ekspresyon. James, kung hindi mo ako pinigilan, ang mga sinaunang martial artist na ito ay namatay na sa Mount Thunder Sect. Ngayong nakaligtas na sila, ito ay isang potensyal na panganib. Alam ko, bahagyang tumango si James. Sa iyong pananaw, lahat sila ay nararapat na mamatay. Gayunpaman, hindi lahat ng nasa Mount Thunder Sect ay karapat-dapat na mamatay. So anong plano mo ngayon? Tumingin ang hari kay James at sinabing, magre-retiro na ako sa kalahating taon. Bago ako magretiro at kunin ng bagong hari ang kanyang posisyon, kailangan kong lutesin ang mga bagay na ito. Bukod sa ikinaway ng hari ang kanyang kamay. Agad na lumapit si Gloom sa kanya at inabot sa kanya ang isang litrato. Kinuha ito ng hari at ibinigay kay James. Tinitigan ng mabuti ni James ang larawan. Makikita ang isang chubby 40-year-old na lalaki na nakasuot ng gray suit. Masigla at masigla, nagsuot siya ng isang mahabagin na ngiti. Sino siya? Nagtatakang tanong ni James. Ipinaliwanag ng hari, ang kanyang pangalan ay Jordan Holden, isang gobernador ng isang antas isang lungsod. Sa unang bahagi ng taong ito, siya ay inilipat sa kabisera at siya na ngayon ang pinuno ng Departamentong Pampulitika. Iyon lang ba? Tanong ni James. Sinabi ng hari, bagaman siya ay mukhang mahinhin sa labas, sa katunayan siya ay kaanib sa gusek. Kamakailan, regular siyang nakikipag-ugnayan sa maraming miyembro ng parliament mula sa lahat ng distrito at probinsya sa buong Seoul. Sa tulong ng gusek, nakakuha siya ng maraming taga-suporta at ngayon ang nangungunang kandidato para sa bagong hari. Malungkot ang ekspresyon ni James. Kahit na ang lalaki ay hindi nakabase sa kapital, siya ay inilipat dito sa tulong ng gusek. Kapag siya ay naging hari, siya ang magiging pape ni Lukjan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1321. Sino ang gusto mong kandidato para sa hari? Tanong ni James. Pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni, sinabi ng hari, sa simula, ikaw iyon. Ako. Natigilan si James. Oo. Nagpatuloy ang hari, noong kinuwento ka ng nakaraang emperador, binalak kong ipakilala ka sa mundo ng politika. Gayunpaman, maraming nangyari pagkatapos, at napagtanto ko na kahit na maging mahusay kang general, hindi ka kwalipikadong maging pinuno. Napakamot si James sa kanyang ilong at nagtanong, ano naman ngayon? Pinalakpakan ng hari ang kanyang mga kamay. Pumasok ang isang lalaking 40 taong gulang na humigit kumulang 180 sentimetro ang taas. Nakasuot siya ng itim na suit, at pinatingkad lamang ng kanyang pinong tampok ang kanyang karisma. Hari, Emperor, magalang na bati ng lalaki sa dalawa. Ipinaliwanag ng hari, Mr. Si Xander ang Deputy Director General ng Seoul. Ma'am, bahagyang tumango si James, dahil inutusan ng hari si Mr. Xander na pumasok sa sandaling ito, dapat na siya ang kanyang pinapaboren na kandidato para sa posisyon ng hari. Nagpatuloy ang hari, magkakaroon ng kaguluhan sa bawat halalan ni Seoul. Noong nakaraang halalan, namatay ang dating Commander-in-Chief ng Southern Plains, at binawi ng dating hari ang Blade of Justice. Nakinig ng mabuti si James. Walang dapat na exception sa pagkakataong ito. May suot na pananabik na ekspresyon, sinabi ng hari, ang gusek ay nanatiling mababang profile noong nakaraang mga halalan. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Ang mga labi ng gusek ay pawang mga sinaunang martial artist. Kung ang gusek ay tahasang kumilos ayon sa gusto nito, si Seoul ay magugulo.
Hindi kailanman. Nagbigay ng assurance si James. Hinding-hindi mangyayari ang ganitong pangyayari. Tiyak na lilipulin ko ang Gusek bago ang halalan. Natutuwa akong malaman iyon. Nakahinga ng maluwag ang hari. Sumulyap sa King at Mr. Xander, sinabi ni James, susunod, plano kong gumawa ng isang bagay tungkol sa mas komplikadong web ng mga relasyon sa pagitan ng makapangyarihang mga figure at paksayon sa kapital. Kapag gumawa ako ng hakbang, haantong ito sa isang chain reaction. Marami ang madadami. Bahagyang kumaway si James at pinutol si James, gawin mo ang gusto mo. Gaano man kalakas ang iyong mga kalaban, alam mong nasa iyo ang suporta ko. Napangiti si James. Tinatansya ko na humigit kumulang 80% ng lahat ng naglilingkod na opisyal ay arestuhin. Ha. Tumawa ang hari. Noon pa man ay gusto ko nang paalisin sila. Hindi lang ako nakahanap ng angkop na sandali para gawin ito. Huwag mag-alala, handa na ang lahat. Kahit sino pa ito, may isang taong handang yumako sa kanyang posisyon. Hindi bababa si Saul sa kaguluhan. Nag-an ang loob ko na marinig iyon. Bahagyang ngumiti si James. Alam niya na pinakilos niya ang mga bagay sa sandaling gumawa siya ng hakbang laban kay Halvor Tocsin. Ngayon, wala na siyang choice kundi ang magpatuloy. Ang pag-alis ng gulo ay magiging isang mahirap na gawain. Sa pangako ng hari na haharapin niya ito, makatitiyak na si James. Magpapaiwan ako kung ganoon. Tumayo si James at umalis na may hawak na Blade of Justice. Inihatid ni Gloom si James palabas. Sa labas ng Peace Mansion. Inabot ni Gloom si James ng sigarilyo at nagtanong, James, ano ang nakuha mo pagkatapos patayin ang Spirit Turtle sa Mount Thundersect? Kumusta ang iyong cultivation base? Tumawid ka na ba sa ikawalong ranggo? Alam ni Gloom na ang lolo ni James, si Thomas, ang nasa likod ng mga pangyayaring naganap sa Mount Thundersect, kaya dapat si Thomas ang higit na nakinabang. Bilang kanyang apo, tiyak na may nakuha rin si James dito. Hindi mo ari ni Gloom ang lakas ni James. Bahagyang ngumiti si James. Aalis na ako, makipag-ugnayan sa akin kung mayroon man. Pinili niyang itago ang kanyang lakas kay Gloom. Gayunpaman, tiwala siyang kaya niyang talunin ang sinuman sa labanan. Habang pinagmamasdan ni Gloom ang pag-urong ng anyo ni James, ikinakunot niya ang kanyang mga kilay. Samantala, pagkaalis ni James ay inilabas niya ang kanyang phone at tinawagan si Callan. Callan, 2 months na. Kamusta ang sitwasyon doon? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 13:22. Si Callan ang unang dumating sa kabisera. Matapos pagalingin ni James ang kanyang mga sugat gamit ang crucifer, umalis siya sa Kensington at nakarating sa capital na ang tanging layunin ay kunin ang kontrol ng Gusek sa isip. Nasaan ka, James? Tanong ni Callan. Nasa capital na ako, sagot ni James. Ako ngayon ay nasa closed-door meditation. Ipapadala ko sa iyo ang aking address. Mamaya na natin pag-usapan. Oo naman. Binaba ni James ang telepono. Hindi nagtagal, natanggap niya ang mensahe ni Callan. Si Callan ay hindi nakatira sa lugar ng lungsod. Sa halip, siya ay naninirahan sa isang villa sa mga suburb. Isa itong liblib na lugar na puno ng mga villa at courtyard para sa kasiyahan ng mayayaman. Maya-maya, dumating si James at nag-doorbell. Bumukas ang pinto. Isang 40 taong gulang na lalaki na may putol na crew at nakasuot ng puting damit ang sumagot sa pinto. Si Callan pala. Nagpagupit siya ng maikli. Ngayon, mas energetic siya lukang. Dumating ka na, James. Pinapasok ni Callan si James. Ma'am. Pumasok si James at umupo sa sofa. Kaagad, isang magandang dalaga ang lumapit sa kanya at malumanay na nagtanong, Sir, gusto mo ba ng kape o tsaa? Sabi ni James, tubig. Pagkatapos, tumingin kay Callan na nakaupo sa tapat niya, tinanong niya, ano ang sitwasyon dito? Nang may malungkot na tingin, sinabi ni Callan, pagkarating sa kabisera, sinubukan kong makipag-ugnayan ng palihim sa aking mga pinagkakatiwalaan. Gayunpaman, lahat sila ay nasuhulan ni Lukjan. Ngayon na hindi na ako bahagi ng Gusek, ang aking mga salita ay walang kapangyarihan o autoridad. Huminga siya ng malalim. Hindi ko inaasahan na tuluyang natanggal ni Lukjan ang aking kontrol sa Gusek habang nasa saradong pagmumuni-muni ako.
Nang makitang ang hitsura ni Callan ay bumalik sa kanyang kabataan, nagtanong si James, naibalik mo na ba ang iyong lakas? Ma'am, tumanggaw si Callan at sinabing, na-restore ko na ang 80% nito. Ako ay kasalukuyang nasa tuktok ng ikawalong ranggo. Ano ang susunod mong plano? Tanong ni James. Nagdilim ang mukha ni Callan. Puksain ang mga taksil. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Sa tulong ni Callan, magiging mas maayos ang mga bagay-bagay. Sa labanan laban sa Gusek, nagkaroon na siya ngayon ng pagkakataong mamuno. Ano naman sayo? Tanong ni Callan, napino mo na ba ang core? Ano ang iyong kasalukuyang lakas? Ano ang susunod mong plano? Ngumiti si James. Susunod, may plano akong gawin tungkol sa komplikadong web ng mga relasyon sa pagitan ng makapangyarihang mga figure at paksayon sa kabisera. Arestuhin ko ang lahat ng lumabag sa batas para malinis si Sol sa karumihan nito. Samando si James sa sofa na bakas sa mukha niya ang pananabik. Sana talaga dumating yung araw. Pagod na ako, kita mo. Gusto ko talagang mamuhay ng walang gulo sa pag-iisa at kapayapaan. Ma'am, tumanggaw si Callan. Bagamat karaniwan ang mga layunin ni James, magiging mahirap na isagawa ang mga ito. Siya ang supreme leader ng Gusek. Kahit na siya ay nasa closed-door meditation, alam niya ang tungkol sa masalimuot na web ng mga relasyon sa loob ng kapital. Noong itinatag ang Sol isang siglo na ang nakalilipas, marami ang nagtatag ng kanilang sarili dito. Pagkatapos ng isang siglo ng pag-unlad, isang masalimuot na web ng mga relasyon ay ipinanganak. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Sabi ni Callan, sana makita kong umunlad at umunlad si Sol sa buhay ko. Sa oras na iyon, umaasa tayo na makahanap tayo ng isang liblib na lugar na tirahan at pag-usapan ang martial art ng magkasama. Sana matupad natin pareho ang ating misyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13:23. Tumayo si James at nakangiting sinabi, I'll be taking my leave. Tawagan mo ako kung meron. Tumayo si Callan at pinaalis si James. Pagkaalis ni James sa tirahan ni Callan, dumiretso siya sa tirahan ng mga Kaydan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tarangkahan ng mga Kaydan. Nang makita si James, ang mga gwardya ay natigilan bago naalala ang kanilang mga sarili at binati siya ng may paggalang, Emperor. Noon, ang mga Kaydan, kabilang ang mga katulong, gwardya, at iba pa, ay minamaliit si James. Mula pa sa Mount Thunder Conference, ang pangalan at prestihiyo ni James ay kumalat sa malayo at malawak sa sinaunang martial world. Wala nang nangahas na iwaksi siya bilang isang hindi gaanong mahalaga. Nandito ba si Maxine? Ang ulo ng pamilya ay kasalukuyang nasa labas. Sige, maghihintay ako sa loob. Dirdiretsong naglakad si James papunta sa looban ng mga Kaydan. Sabay kuha ng phone niya at tinawagan si Maxine. Nang mga sandaling iyon, nasa isang business conference sa capital si Maxine. Nang makitang tinawag siya ni James, ngumiti siya ng husto at sinagot ang tawag, Hello, James. Congratulations on became the family head, Maxine, sabi ni James habang nakangiti. Lahat ito ay salamat sa Grand Patriarch. Ngumiti ng matamis si Maxine. Pagkatapos, tinanong niya, iniwan mo na ba ang closed-door meditation? Oo. Andito ako ngayon sa bahay ng mga Kaydan sa kapital. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Sige, babalik ako kaagad. Nang marinig na si James ay nasa sambahayan ng mga Kaydan sa kapital, umalis kaagad si Maxine sa business conference at umuwi. Sa kalahating oras lang, nakabalik na si Maxine. Nakasuot siya ng itim na kapote at puting masikip na sweater sa loob. Nakatali ang mahaba niyang buhok na bumungad sa kanyang noo. Nang makita si Maxine, natigilan si James. Kahit na si Maxine ay palaging matalino at matalino, binigyan niya siya ng impresyon ng isang kaawa-awang figure. Ngayon, ipinakita niya ang karisma ng isang reyna. James, sumili ang ngiti sa mukha ni Maxine. Ma'am, tumanggaw si James. Lumapit sa kanya si Maxine at umupo. Isang utusan ang agad na nagsilbi sa kanila ng tsaa. Tumingin kay James, tinanong ni Maxine, James, gumaling na ba ang mga sugat mo? Oo, mayroon sila. Tumanggaw si James at sinabing, Maxine, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano ito? Tinanong ni James, kumusta ang negosyo ng mga Kaydan sa labas ng mundo?
Kaunti lang ang alam niya tungkol sa negosyo ng mga Kayden sa labas ng mundo. Nabalitaan lang niya na ang Ancient Four ay baliw na mayaman. Magaling sila, sa palagay ko, sabi ni Maxine. Ang mga Kayden ay epektibong isang mega conglomerate. Mayroon kaming maraming mga subsidiary na kumpanya na kasangkot sa lahat ng sektor ng lipunan. Nang marinig ito ni James ay gumaan ang loob. Aniya, next, I plan to make a move against some powerful figures and families of Seoul. Maraming negosyo ang kailangang magsara. Ayokong maapektuhan nito ang pambansang ekonomiya. At kaya, kailangan ko ng isang tao upang maayos na harapin ang sitwasyon. Ang mga Kayden lang ang naisip. Bilang padre de pamilya ng mga Kayden, natural lang na sumangguni ako sa iyo. Oo naman. Isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Maxine. Matapos maging ulo ng pamilya, inihayag niya na ang mga Kayden ay kasangkot na ngayon sa labas ng mundo. Naalala niya ang sarili. Alam niya na ang mga aksyon ni James sa hinaharap ay magdadala ng maraming mayaman at makapangyarihang tao. Ang mga Kayden lamang ay hindi makakaharap sa sitwasyon ng epektibo. James, bagamat mabigat ang mga Kayden, sa tingin ko ay hindi natin lubos na mapapatatag ang sitwasyon. Kailangan nating makipagtulungan sa mga conglomerates na may malinis na background. Kung may hindi inaasahang mangyari sa panahon ng pagpapatupad, ang lahat ng impyerno ay mawawala. Maraming tao ang mawawala ng trabaho at mabibigat ang mga utang. Sa tingin ko, dapat nating suriin ang sitwasyon ng mahinahon at iwasang kumilos ng walang ingat. Ano ang iyong opinyon sa bagay na ito? Tanong ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1324. Nawala sa isip si Maxine. Ang capital ay ang pangunahing at pang-ekonomiyang linya ng Seoul. Ang mga aksyon ni James ay magsasangkot hindi lamang ng isang kumpanya o isang conglomerate. 80% ng mga kumpanya at conglomerates na itinatag sa Seoul ang maaapektuhan. Magiging komplikado ang mga bagay kung may napunta sa labas ng kamay. Ito ang iniisip ko, James. Pagkatapos ng pagninilay-nilay, sinabi ni Maxine, sa kabila ng partisipasyon ng mga Kayden at ang panliligaw sa mga conglomerates na may malinis na background, walang garantiya na mabisan nating haharapin ang sitwasyon. Kung tutuusin, kapag itinutulak lamang ng mga interes, magiging imposible para sa atin na magkaisa bilang isa. Si James ay matamang nakikinig sa kanya. Kaunti lang ang alam niya sa sinasabi ni Maxine. Patuloy ni Maxine, bakit hindi tayo magtatag ng isang conglomerate o chamber of commerce sa ating sarili at hinayla ang mga negosyong iyon? Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng puwersa sa mga kumpanya, maging SME man o malalaking conglomerates, maaari nating epektibong harapin ang sitwasyon. Kung hindi, magugulo si Seoul, at magkakaroon ng mga problema sa ekonomiya. Mabilis na umuunlad ang ekonomiya ni Seoul nitong mga nakaraang dekada. Dahil sa mabilis na pag-unlad na ito, nagawa ni Seoul na maging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kung hindi maayos na pamamahalaan, ang ekonomiya ay maaaring bumagsak o bumagsak pa nga. Ma'am, tumango si James. Bagamat hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Maxine, naniniwala siyang may katuturan ang sinabi nito. Tumayo si Maxine at idiniin ang mga palad sa mesa. Pagkatapos, bahagyang ikiling ang kanyang katawan, nilapitan niya si James, sinabing, James, para matapos na ito minsan at para sa lahat, kailangan mong hawakan ang lahat sa iyong sariling mga kamay. Napatingin si James kay Maxine. Sa sandaling iyon, nalilito siya sa mga sinabi nito. Anong ibig mong sabihin dyan? Nagtaas ng kamay si Maxine. Kapangyarihan, kayamanan, nakakuyom ang kanyang kaliwang kamao, sinabi niya, ito ay kapangyarihan. Ang pagnanais ng tao ay walang hanggan. Para sa kapangyarihan, magagawa nila ang anuman ang gastos. Hindi natin matiyak kung anong uri ng tao ang susunod na hari. Para masiguro ang katatagan ni Seoul, ikaw mismo ang dapat na maging hari. Ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao, sinabi niya, ang kasalukuyang hari ay maaari ding kumilos ng pasibo. Bakit? Iyon ay dahil ang economic lifeline ng Seoul ay nakasalalay sa mga kamay ng Ancient Four at ng mga conglomerates sa capital. Upang matiyak ang madiskarteng kadaliyang kumilos, kailangang kontrolin ng isa ang pang-ekonomiyang lifeline ng Seoul. Ito ang perpektong pagkakataon. Nasa atin na ang eleksyon.
Pagkatapos malutas ang bagay at matiyak na ang lahat ay nasa iyong mga kamay, ikaw mismo ang dapat na maging hari. Sa ganoong paraan, makakakuha ka ng mga pagkakataon sa bansang ito. Doon lamang uunlad at uunlad ang bansa. Tapos tumingin siya kay James. James, isa ka na ngayong Grandmaster na mabubuhay ng kahit 100 taon pa. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito at ipakilala ang iyong pangalan sa lahat ng dako? Nang marinig ito, umiling si James. Ayokong mamuhay ng ganito kapagod. Wala akong nais na maging hari, o mangibabaw sa mundo. Hindi ko kailangan ang aking pangalan at mga gawa upang mapunta sa kasaysayan. Hangad ko lang na umunlad si Sol at mamuhay ng liblib kasama ang babaeng mahal ko. Pathetic, saway ni Maxine sa kanya. Gaano kawalang kabuluhan at kahinaan. Ang buhay ng tao ay maikli at hindi gaanong mahalaga. Ano ang silbi ng buhay kung hindi ka magtatagumpay sa buhay? Umupo si James sa upuan at tumingin kay Maxine. Siya ay nagbago. Ang kasalukuyang Maxine ay nagtataglay ng malaking ambisyon. Hindi na siya ang Maxine mula noon. Nagbago ka na, Maxine. Wala pa, sagot ni Maxine sa kanya. Sinasabi ko lang ito para sa kapakanan mo. Lumapit siya kay James. Pagkatapos, niyakap siya nito ng mahigpit. James, I really hope you can make it in life, at hindi basta makontento sa paglilinis ng gulo ng iba. Hindi ko nais na mamuhay ka ng pag-iisa pagkatapos tulungan ang susunod na hari na kunin ang kanyang posisyon. Kung gagawin mo, wala kang pinagkaiba sa ibang mahina at ordinaryong tao. Natigilan si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1325. Gusto kita, James. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Para sa iyo, kokontrolan ko ang mga Kaden at makakuha ng mga kaalyado sa politika upang tulungan kang makakuha ng mataas na kamay sa halalan. Kakampanya ako para sa iyo at tutulungan kitang umakyat sa trono ng hari. Ang dami niyang sinabi, lalo siyang nabalisa. Sa pagkakataong iyon, nawala sa isip si James. Nagsimulang lumitaw ang mga imahe sa kanyang isipan, malawak na bahagi ng teritoryo, isang harem ng mga dilag at babae, at ang tanawin sa gabi ng isang maunlad na Sol, lahat ng nasa kanya. Sa takot sa mga isiping iyon, dali-dali niyang ginawang catalyze si Ataraxia para malinisan ang kanyang isipan. Halos agad-agad, lumiwanag ang kanyang isip, at ang mga kaisipang iyon ay nakabaon na ngayon sa ilalim ng kanyang isipan. Kino-compose niya ang sarili niya. Nakayakap pa rin si Maxine sa kanya ng mahigpit. Iikaw, may nagulat na boses, at pumasok si Thea. Pagkaalis ni James sa umaga, nanatili siya sa bahay ng ilang sandali. Dahil bored siya, binisita niya si Maxine para maghanap ng makakausap. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Maxine na niyakap ng mahigpit si James. Nasa loob ng damit niya ang mga kamay niya. Agad siyang nagalit, nagdilim ang ekspresyon niya. Kinalma ni Maxine ang sarili at napatayo nang marinig ang boses ni Thea. Sumulyap kay Thea na nakatayo sa may pintuan, inayos niya ang kanyang damit at mahinahong sinabi, "Hello, Thea." Pinipigilan lang ni James ang mga pag-iisip na iyon sa pamamagitan ng pagkatalyze ng Ataraxia nang dumating si Thea. Nagmamadali siyang tumayo. "Maghintay ka lang, James." Puno ng luha ang mga mata ni Thea na umaagos sa kanyang pisngi. Nag-iwan ng malupit na pahayag, tumalikod siya para umalis. Sa isang kisap mata, nawala si James para lang muling humarap kay Thea. Grabbing her hand, he said, "Thea, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Pakinggan mo ako. Isang hindi pagkakaunawaan. Napakahigpit ng yakap niyo sa isa't isa hanggang sa umabot pa ang mga kamay niya sa loob ng sando mo. Kung hindi ako dumating sa oras, nasa kama na kayong dalawa," angal ni Thea. Tumayo si Maxine sa may pintuan at pinagmamasdan ang dalawa. Sinabi ni James na may pagkabigo, ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay ipaliwanag, maluhaluhang tumingin sa kanya si Thea. Paano ko ipapaliwanag sa iyo ang isang bagay na ganito? Si James ay nasa kawalan. Kumalas si Thea sa pagkakahawak ni James at tumalikod na para umalis. Si James ay nanatiling nakaugat sa lugar at pinanood siyang umalis. "Anong nakatayo ka dyan? Sumunod ka sa kanya." Maxine crossed her arms and grinned mischievously, hindi naman ako kasing pikan ni Thea.
Wala akong pakialam kung ilang babae ka sa harem mo. Napatingin si James kay Maxine na lalong hindi pamilyar sa kanya. Walang kahit isang salita, tumalikod siya para umalis. Sa likod niya, sabi ni Maxine, pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko sa iyo, James. Ito ang perpektong pagkakataon. Sa tulong ko, ang iyong pangalan at mga gawa ay mananatiling magpakailanman sa kasaysayan. Hindi siya pinansin ni James at mabilis na hinabol. Sa tarangkahan ng tirahan ng mga Kaidan, nakita niya si Thea na nagmamaneho ng napakabilis. Pinakatalyze ni James ang true energy at humabol. Pagkatapos, pilit niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at sumakay sa passenger seat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1326. Binuksan ni James ang pinto at sumakay sa passenger seat. Napabuga ng gas si Thea at walang balak tumigil. Walang pakialam sa kaligtasan ni James, sinaway niya ito nang makita siya sa passenger seat. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo hanapin si Maxine? Thea, misunderstanding lang talaga ito, paliwanag ni James. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya ngayon. Binisita ko siya para pag-usapan ang mga plano namin sa hinaharap. Biglang nagbago ang kanyang pagkatao, at nagsimula siyang magsalita ng mga kakaibang bagay. In the end, she even embraced me tightly. Isinalaysay ni James ang sunod-sunod na pangyayaring naganap. Kahit galit si Thea ay pinakinggan niya ito ng mabuti. Nang marinig niyang nagtapat si Maxine ng kanyang nararamdaman kay James, napangiwi si Thea. Naguguluhan ako. Ang mga kakaibang imahe ay nagsimulang lumitaw sa aking isipan, ngunit nagmamadali akong nagkatalyze ng ataraxia upang sugpuin ang mga kaisipang iyon. Kaya naman hindi ko siya maitulak sa oras. Thea, nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Parang little sister lang ang tingin ko sa kanya. Matagal nang alam ni Thea na may crush si Maxine kay James. Tanging si James lang ang tanga para hindi ito mapansin. Alam niyang tutulungan ni Maxine si James. Kaya naman lihim niyang tinulungan si Maxine na lutasin ang mga panloob na gawain ng mga Kaidan at masiguro ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya. Parang hindi naman siya binaygo ni Maxine. Si Maxine ay bumubuo ng mga plano para kay James na maging hari. Gayunpaman, hindi ito ang orihinal na plano ni Thea. Ayaw niyang si James ang maging hari. Siya lang ang gusto niya, upang italaga ang kanyang sarili ng buo sa kanya kapag ang alikabok ay naayos na. Matapos marinig ang mga salita ni James, nawala siya sa pagmumuni-muni. Ang pagiging hari ay tila isang magandang opsyon. Sa panahong iyon, magiging reyna na siya na may walang kapares na kapangyarihan. Habang iniisip niya kung gaano siya mag-e-enjoy sa kanya sa lalong madaling panahon, na mabibigyang kapangyarihan, lumiwanag ang kanyang kalooban. Binabalaan kita, James. Wala akong pakialam kung ilang babae ka sa harem mo. Kailangan mong ipaalam sa kanila na ako ang iyong asawa at sila ay iyong mga asawa. Ungol ni Thea. Alam niyang maraming babae ang bumagsak kay James. Bagamat maaari pa ring pigilan ni James ang kanyang mga aksyon ngayon, ang kanyang isip ay naapektuhan ng pagpino sa kaibuturan ng espiritu pagong. Sa ganitong mga kalagayan, normal lang ang pagiging possessive ng mga bagay-bagay. Iyon ay dahil mayroon din siyang dugong spirit turtle sa loob niya. Sa nakalipas na 2 buwan, habang dinadalisay niya ang dugo ng spirit turtle, lahat ng uri ng mga kaisipan ay lumalabas din sa kanyang isipan. Gayunpaman, kasama ang ataraxia, nagawa niyang sugpuin ang mga pagnanasang iyon. Napatingin si James kay Thea. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin nito. As if sensing she had a slip of the tongue, Thea hurried explained, hindi kita pinahintulutan na maghanap ng mga babae sa ibang lugar. If ever na malaman ko, dead meat ka. Gumawa siya ng isang kilos na parang gunting. Hindi napigilan ni James na mapangiwi. Unti-unting pinabagal ni Thea ang sasakyan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Ayoko kay Maxine, pero I have to agree na reasonable ang mga salita niya. Pagkatapos ng lahat, sino sa Sol ang may ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Natigilan si James. Sabi ni Thea, ikaw na ngayon ang Dragon King ng Southern Plains. Samantala, ang Southern Plains ay hindi na ang lugar mula noon. Ang Dragonville ay isang kumpol ng mga lungsod na ibinigay sa atin ng mga kaaway na bansa. Hindi lamang ito malawak sa teritoryo,
Ngunit nagtataglay din ito ng walang limitasyong mga mapagkukunan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1327. Ikaw ang Commander-in-Chief ng Red Flame Army at isang mabuting kaibigan ng Blythe King. Ang ama ni Whitney Walker, girlfriend ni Henry, ay ang Centurion of the Northern Border. Nakakatakot ang mga koneksyon mo. Nakokontrol mo na ngayon ang karamihan sa mga puwersa ng Sol. Sino ang mga ngahas na tutol sa iyong kagustuhan kung gusto mong maging hari? Kung tungkol sa sinaunang martial world, mayroon kang suporta ni Maxine, ang pinuno ng pamilya ng mga Kaidan. Hindi lang yan, close friends kayo ni Jackson Cabral, ang sect leader ng Mount Thunder sect. Mayroon ka pang kalan sa kabisera upang tulungan ka. Kahit na ang langit ay nais na ikaw ang maging hari, sabi ni Thea. James scratched his nose, saying, parang, oo. Pero hindi talaga ako interesadong maging hari. The greater the authority, the greater the responsibility. I don't think I can manage a country well. Nakasando sa upuan, naglabas siya ng sigarilyo at sinindihan. Gusto ko ang isang mapayapa at walang pangyayaring buhay. Pinahahalagahan ko ang panahon na ikinasal ako sa Calahans. Thea, kapag natapos na ang lahat at ang bagong hari ay umakyat sa trono, bakit hindi tayo maghanap ng isang liblib na lugar at isabuhay ang natitira ng buhay natin? Pinara ni Thea ang preno. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at tinitigan si James. Pagkatapos, sinabi niya na may malungkot na ekspresyon, darling, dahil may lakas ka, bakit ayaw mong maging hari? Gusto mo ba talaga akong maging hari? Balik tanong ni James. Umiling si Thea at sinabing, noon, hinihiling ko lang na manatili ka sa tabi ko. Gayunpaman, may katuturan ang mga salita ni Maxine. Bakit hindi mo subukan? Maikli lang ang buhay ng tao. Dapat mong subukan at gumawa ng isang pangalan para sa iyong sarili. Tinitigan ni James si Thea at tinanong, Thea, bakit parang mas lalo kang kamukha ni Maxine? In just 2 months, hindi ko na kayo nakikilala. Huminga ng malalim si Thea. Nang sabihin sa kanya ni James ang sinabi ni Maxine sa kanya, gusto niyang si James ang maging hari sa sandaling iyon. Ngayon, gayunpaman, ang pagnanais ay hamupa. Matapos kumalma, nakangiting sabi ni Thea, basta nasa tabi mo ako, susuportahan kita sa kahit anong gawin mo. Bumalik tayo sa ngayon, mahinang wika ni James. Ma'am, nag-drive pa uwi si Thea. Samantala, umupo si James sa passenger seat at humitit ng kanyang sigarilyo, nag-iisip. Ang hari, sa totoo lang, hindi kailanman sumagi sa isip niya ang ganoong pag-iisip. Sa katunayan, ang posisyon at awtoridad na dala nito ay tiyak na nakakaakit. Hindi mabilang na mga tao ang itataya ang kanilang buhay upang umakyat sa trono. Isinantabi muna niya ang mga iniisip na iyon at inisip ang susunod niyang gagawin. May sense ang sinabi ni Maxine. Naniniwala siya na dapat siyang magtatag ng isang conglomerate o kahit isang chamber of commerce. Pagkatapos, hihilahin niya ang makapangyarihang mga negosyo at bumuo ng isang alyansa. Sa ganoong paraan, kapag ang kapital ay bumaba sa kaguluhan, ang sitwasyon ay mabilis na magpapatatag. Ang tanging naiisip niya ay sina Quincy at Scarlett na nanatili sa Kensington. Hindi nagtagal, bumalik sila sa looban na binili ni Thea. Sa sala, umupo si James. Umupo si Thea sa tabi niya at marahang hinimas ang malevolent sword sa mesa. Nang makita ito, napakunot ang noo ni James, Thea, you're still using this sword. Ma'am, tumanggo si Thea, may masamang epekto ba ang espada? Sana ay maayos ang lahat sa dugo ng Spirit Turtle sa nakalipas na 2 buwan. Ngumiti si Thea. Everything's fine. Don't worry. Magagawa ko na ngayong ganap na sugpuin o i-negate ang masamang epekto ng dugo ng Spirit Turtle. Ngayon, sinusubukan ko pang pinuhin ang enerhiya sa loob ng aking dugo at i-convert ito sa true energy. Gulat na sabi ni James, pero hindi ba sinabi ni Lolo? Nagmamadaling ibinaba ni Thea ang malevolent sword at niyakap siya ng mahigpit, na naputol. Darling, I know my limits. I have even natutunan ang Ataraxia, na nilikha ng Malevolent King upang sugpuin ang dugo ng Spirit Turtle. Magiging maayos ang lahat, wala namang mali sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1328,
Dahil ayos na ang lahat kay Thea, panatag si James. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin niya si Thea, sa anumang kaso, dapat kang maging mas maingat. Sa palagay ko ay dapat mong itapon ang espada. Ayos na ang lahat, darling. Tumayo si Thea at hinawakan ang malevolent sword sa kanyang kamay, at sinabing, ang espadang ito ay matalas at hindi masisira. Madali pa nga nitong maputol ang metal. Napatingin si James kay Thea. Bagamat siya pa rin ang karaniwang Thea mula sa labas, ang kanyang mga salita ay parang kakaiba kay James. Ikala ko gusto mga babae ang magagandang damit o mga kosmetiko. Bakit siya interesado sa isang malamig na espada? Gayunpaman, ibinasura niya ang mga kaisipang iyon. Thea, balak kong hilingin kay Quincy na pumunta sa capital at bumuo ng Chamber of Commerce. Pagkatapos, kukuha kami ng mga negosyo para harapin ang magulong sitwasyon na maaaring mangyari. Tinalakay ito ni James kay Thea. Kung tinanggihan ni Thea ang kanyang ideya, kailangan niyang mag-isip ng iba. Oo naman. Ibinaba ang malevolent sword, umupo si Thea at sinabing, si Quincy ay isang karampatang tao. Nasa transgenerational group man siya o Centennial Corporation, nagpakita siya ng mahusay na mga kasanayan sa pamamahala. Siya ay ganap na maging presidente ng Chamber of Commerce. Nagulat si James na hindi nakipag-agawan ng atensyon si Thea. Siya ngayon ay higit na komportable na siya ay naging mas makatwiran at mature. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan si Quincy, na nasa Kensington. Maikli niyang ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon sa telepono. Tinanggap ni Quincy ang alok ng walang pag-aalinlangan. Sure, sabay-sabay akong pupunta sa capital. Pag-uusapan natin ang mga detalye doon. Pagkatapos tawagan si Quincy, sinabi ni James kay Thea, Thea, may hahanapin ako. Isa siya sa pinakamahalagang aktor sa aming plano. Binalak ni James na hanapin si Delilah. Nagsimula ang mga gawain ng mga toxin sa piling ng ama ni Delilah na si Xavian. Ang pangkat ng pananaliksik ng kanyang kumpanya ay matagumpay na nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa isang bagong teknolohiya na hinahangad ng mga toxin. Ang mga toxin ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa kapital. Anumang bagay na nakakuha ng interes ng pamilya ay tiyak na magiging pambihira. Maraming tao ang nasangkot sa usapin, maging ang dating Commander-in-Chief ng Red Flame Army. Sige na, bahaging kumaway si Thea. Aalis na ako. Tumayo si James at tumalikod para umalis. Pagkaalis niya ay napawi ang ngiti sa mukha ni Thea. Sumandal siya sa sofa at pinag-isipan si James bilang hari. Pinaniwalaan niya iyon. Nasa James ang lahat ng kailangan niya para maging hari, o posibleng maging pinuno ng mundo. Si Maxine ang pinuno ng pamilya ng mga Kaydan. Kapag nakumpleto na ang Kamara ng Komersyo at si Quincy ang naging pangulo nito, makokontrol ni James ang pang-ekonomiyang lifeline ng Sol. Kasama ang kanila. Tulong, hindi matatalo si James. Matapos maging hindi mapag-aalinlangan ang pinuno ng Sol. Kaya niyang sakupin ang mundo kasama ang makapangyarihang hukbong Solin. Kung ang isang taon ay napakaliit, mayroon siyang 5 taon. Kung hindi sapat ang 5 taon, mayroon siyang 10 taon. Kung hindi pa rin sapat ang 10 taon, mayroon pa siyang 5 taon para maghanda. Parehong Grandmaster sina Thea at James. Dahil dito, ang kanilang mga lifespan ay mas mahaba kaysa sa karaniwang tao. Kung natuloy ang lahat ayon sa plano, hindi dapat maging problema ang buhay ng mahigit 105 taong gulang. Sa napakaraming oras sa kanyang mga kamay, tiyak na ikakalat niya ang kanyang pangalan sa buong lugar. Sa pag-iisip tungkol sa mga posibilidad, kinikilala si Thea sa mga iniisip niyang iyon. Kaagad, nakatulize niya ang ataraxia. Lumiwanag ang kanyang isip, at nawala ang mga pagnanasa sa kanyang puso. Mukhang maraming masamang epekto sa akin ang dugo ng spirit turtle, bulong ni Thea. Noon, wala akong naisip na ganito. Gusto ko lang manatili sa tabi ni James at mamuhay ng tahimik at komportable. Ngayon, may plano akong sakupin ang mundo. Nag-aalala si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1329. Ang mga nakakabaliw na kaisipang ito ay lumitaw sa kanyang isipan sa kabila ng kanyang naiintindihan na ang ataraxia. Nahirapan siyang isipin kung ano ang mangyayari sa mga Grandmaster na sumisipsip ng Spirit Turtle Core nang hindi natututunan ang ataraxia. Huminga siya ng malalim at kinuha ang Malevolent Sword.
Pagkatapos, tumayo siya at umalis, nagmamaneho papunta sa tirahan ng mga Kayden. Pagkaalis ni James, nakaupo si Maxine sa sala, naguguluhan. Hindi nagtagal, lumipas ang isang oras sa isang kisap mata. Naalala niya lang ang sarili niya nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Pag-angat ng ulo, sinalubong niya ang tingin ni Thea. Nang makita ang pagdating ni Thea, hindi nagulat si Maxine. Composed at expressionless, tinuro niya ang sofa at sinabing, "Makiupo ka." Umupo si Thea at inilagay ang malevolent sword sa mesa. Sumulyap sa malevolent sword, ngunit ngumisi si Maxine. "Alam mo bang sasama ako?" Napatingin si Thea sa kanya. "Hehe," bahagyang ngumiti si Maxine. "Thea, 2 months ka na dito sa capital. Pansamantala, bumili ka ng courtyard. At sa nakalipas na 2 buwan, hindi ka na umalis sa looban, ngunit ito ay nasa ibabaw lamang ng mga bagay." Oh, napatingin si Thea kay Maxine. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpatuloy si Maxine, 2 buwan na ang nakalipas, noong una kang dumating sa Kensington, nakikipagkumpetensya si Luca Kayden para sa posisyon ng ulo ng pamilya kasama ko. Pagdating mo, may sinabi ka sa akin na kakaiba. Nanatiling tahimik si Thea. Nagpatuloy si Maxine, noong gabing iyon, may pumasok sa tirahan ng mga Kayden at sapilitang dinukot si Luca, isang ipitong ranggo na Grandmaster. Pagkatapos, sa pagbabalik ni Luca, binitawan niya ang kanyang pag-angkin sa posisyon at bumalik sa Southern Ridge kasama ang mga Kayden na kanyang kasama. At saka, sabi ng mga Kayden lahat na ang dumukot kay Luca ay may hawak na itim na espada. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinulyapan niya ang malevolent sword sa mesa. "Naghinala ako sa iyo sa simula, ngunit dahil wala kang ganoong uri ng lakas, nahirapan akong paniwalaan. Gayunpaman, pagkatapos na maging ulo ng pamilya, natuklasan ko na ang lahat ng mga hadlang sa aking pamamahala ay naalis na. Maging ang mga Kayden, ang pakikipagtulungan at mga deal sa negosyo ay madaling napag-usapan. Pagkatapos ay dumating ang Celestial Sect, isang bagong sekta sa sinaunang martial world na lumitaw ng wala saan. Wala pang nakita sa sect leader ng Celestial Sect. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang sect leader nito ay gumagamit ng isang itim na espada, at ang kanyang diskarte sa espada ay walang kapantay. Sinasabi rin nila na walang sino man ang makatiis ng kahit isang suntok ng espada." Composed, Thea asked, "What are you trying to say?" Nakangiting sabi ni Maxine, "Thank you for your help for the past 2 months. Kung hindi ko na-secure ang posisyon ng family head. Kung wala ang tulong mo, hindi ko magagawa kung ano ang mayroon ako. Sa tingin mo ba ako ang tumulong sa'yo? Hindi ba?" Tanong ni Maxine, "Naghinala na ako sa iyo sa simula. Gayunpaman, tinanggihan ko ang ideya. Pagkatapos ng seryosong pag-iisip tungkol dito, naalala ko ang katotohanan na nahahawakan ng dugo ng Spirit Turtle. Ang dugo nito ay isang mahiwagang bagay. Ang mga makapangyarihang tao ay nagbubuwis sa kanilang buhay upang patayin ang espiritong pagong at muli ang kaibuturan. Ang dugo ng Spirit Turtle ang nagpalakas ng iyong lakas sa maikling panahon." Napatitig sa mata ni Maxine si Thea at nagtanong, "Bakit mo ako tinulungan?" Naguguluhan siya all this while. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tanungin si Thea tungkol dito. Dahil kumakatok siya sa kanyang pinto, naisip niya na ito na ang perpektong pagkakataon para magtanong. "Alam mo namang may crush ako kay James. Bakit mo ako tinulungang masecure ang posisyon ng family head regardless? Iyon ay dahil ang kanyang paglalakbay ay magiging taksil at ang kanyang mga kaaway ay magiging mabigat. Kailangan mo siyang tulungan," mahinang sabi ni Thea. "Nakikita ko." Bumungad sa mukha ni Maxine ang realisasyon. Hindi niya moari ang layunin ni Thea kahit anong pilit niya. Maling inakala ni Maxine na gagawin ni Thea ang lahat para iwasan siya, kung isasaalang-alang na niya ay isang karibal sa pag-ibig. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Thea dahil kay James. Tanong ni Maxine, "So what seems to be the matter?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1330. Hindi man lang nagulat si Maxine sa pagdating ni Thea. Base sa kanyang mga kalkulasyon, tiyak na nandito si Thea para harapin siya dahil alam na niya ang pagkakakilanlan ni Thea bilang sect leader ng Celestial Sect. Sa kasalukuyang prestihiyo at lakas ni Thea, paano siya uupo habang pinagmamasdan ang kanyang minamahal na niyayakap ng ibang babae? Ngayon,
Gayunpaman, nahirapan siyang maunawaan ang proseso ng pag-iisip ni Thea. Wala yon. Malumanay na nagsalita si Thea, pumunta ako dito para sabihin sa iyo na tulungan mo si James sa abot ng iyong makakaya. Dahil may kapangyarihan akong gawin kang pinuno ng pamilya ng mga Kayden, maaari rin kitang alisin sa iyong posisyon. Tapos, tumayo siya at umalis. Nang makarating siya sa harap ng pinto ay huminto siya at lumingon kay Maxine. By the way, stop seducing my husband. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod na siya para umalis. Habang pinagmamasdan ni Maxine ang umaatres na figure ni Thea, naging malungkot ang ekspresyon nito. Bagamat inakala niya na si Thea ang sect leader ng Celestial Sect at ang taong tumutulong sa kanya sa likod ng mga eksena, ito ay haka-haka lamang. Ngayong umamin na si Thea, medyo naiinis siya. Noong una niyang narinig si Thea kay James, isang mahina at marupok na babae pa rin si Thea. Upang iligtas si James mula sa apoy, ang kanyang mukha ay pumangit, at siya ay nagdusa ng husto dahil dito. Matapos maibalik ang kanyang hitsura, siya ay pinagnanasaan ng maraming lalaki at halos mawala ang kanyang kailan isang puri. Sa maikling halaga lang ng panahon, siya ay lumaki upang maging isa sa pinakamakapangyarihang Grandmaster ng sinaunang martial world. Kung ikukumpara kay Thea, naniniwala si Maxine na wala siyang pagkakataon. Halos imposibleng agawin si James mula sa kanya. Bagamat pinahintulutan ni Maxine ang presensya ni Thea, kabaligtaran naman ang nangyari kay Thea. Si Thea ay lumaki sa labas ng mundo. Dahil dito, nakasanayan na niya ang monogamy at hinding-hindi niya isasama ang kanyang asawa sa sinumang babae. Ang sakit ng ulo ko. Marahang hinimas ni Maxine ang kanyang templo. Mabilis ang pag-unlad ni Thea kaya napakalaki nito para sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang tulong, maaaring hindi niya makuha ang posisyon ng padre de pamilya ng mga Kayden. Maaaring tama, sa palagay ko. Huminga ng malalim si Maxine. Habang binibisita ni Thea si Maxine, kinontak naman ni James si Delilah. Gayunpaman, ang numero ay hindi na magagamit. James furrowed her eyebrows and murmured, "Anong nangyari? Bakit hindi available ang number? May nangyari bang masama sa kanya?" Kinumpirma niya ang numero ng telepono. Nang makitang hindi nagbabago ang numero, nagdilim ang ekspresyon ni James. Nahulaan niya na maaaring may nangyari sa kabisera pagkatapos ng pagkakulong sa patriarch ng mga Toxin. Kung hindi magiging available ang numero ni Delilah. Nagtungo siya sa apartment na tinitirhan ni Delilah. Wala na itong laman at walang presensya ng tao. Nang makita ito, tinanong ni James ang may-ari. "Nako, lumayo yung mag-ina last year. Parang may nanggugulo sa kanila." Nang marinig ito, nakumpirma ang mga hinala ni James. Matapos ang pagkakulong ng patriarch ng mga Toxin at ang kanyang pag-alis sa Mount Thunder Sect, may dumating na naghahanap kay Delilah at sa kanyang ina. Anong ginagawa ng kumpanya ng stepfather niya? Bakit ang daming humahabol dito? Bulong ni James. Kaagad, mabilis siyang nagtungo sa rehiyon ng militar. Sa opisina ng emperador sa rehiyon ng militar. "James." Pumasok si Henry sa silid at nagtanong, "Bakit mo ako pinatawag dito ng nagmamadali? May problema ba?" "Henry, imbestigahan mo agad ang Blotech Corporation. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ng kumpanyang ito at ang background ng amo nitong si Xavier Zachary." Noon, iniimbestigahan lamang ng rehiyon ng militar ang dahilan ng pagkalugi ng kumpanya at wala ng iba pa.